Ano nga ba ang proper dress code sa actual board examination? Pwede bang magdala ng jacket? Pwede bang magdala ng tubigan? Pwede po bang magdala ng bag? Okay, so sagutin natin yung mga questions na yan. Actually, I was planning to answer those inquiries maybe 2 weeks before your examination kasi malayo pa naman. Kaya lang, I was flooded with these kinds of inquiries, so maybe sagutin na natin. If you remember sa isa kong video, in-advise ko kayo na i-visit yung inyong testing schools and testing rooms para makapag-prepare kayo. For example, ventilated lang siya, makapagsuot kayo ng presko, at kung air condition naman, makapagsuot kayo ng makapal. I know that some of you will be taking your examination in a different place. So, siguro bumiyahe kayo ng mas maaga para mas may time pa kayo na makapag-ocular visit. Itong picture na to, hindi ito yung actual board examination. Ito yung pre-board namin sa CBRC. Kasi alam nyo kagandahan pag enrolled ka sa CBRC or other review centers, isi-simulate kayo kung papaano ang mismong gagawin nyo sa araw ng examination. Even yung pag-answer, pagsusulat, or pag-fill out ng mga necessary forms. Even yung damit namin, ginaya talaga namin yung damit for board examination. So actually, yan din ang suot ko nung board examination. Nagkaiba lang ako sa sapatos. Nag-rubber shoes ako. Hindi pala rubber shoes, sneakers na kulay puti, pero maraming naka-rubber shoes. Remember, ni-remind ko kayo na i-visit nyo muna yung room nyo. And ako kasi, vinisit ko rin siya a day before. And nalaman ko na air-condition pala yung room. So dahil lamigin ako, kilalang-kilala ko ng sarili ko, nag-prepared ako ng jacket. Nagdala ako ng jacket. Ayan. Tignan natin. Ka-jacket ako. So now, sagutin natin yung question mo. Pwede bang magdala ng jacket? The answer is, hindi. Hindi rin ako pinayagan mag-jacket. Pinatanggal sa akin yung jacket ko bago ako pumasok ng testing room. I don't know sa ibang testing schools kasi may nababalitaan ako na iba-iba yung policy ng mga proctors. So dito sa school na to, ina-allow nila. Dito sa iba, hindi. Just so you know, hindi ako pinayagan. Now, another question. Ma'am, pwede po bang magdala ng bag? So, as you can see, nakabag ako sa pre-board. And this is also the exact bag na daladala ko sa examination. But unfortunately again, hindi siya pinapasok. Nag-take kami ng examination ay sa second floor ng building. So, lahat ng gamit namin, kagaya ng mga bags, kagaya ng... Okay, bags muna. Yung mga bags, iniwan siya sa ground floor. Malayo dun sa mga testing rooms. Nandun siya sa pinakang gilid, tapos may bubong lang, and then open area. Yung parang mga kainan. Yan, nandyan lang lahat. Nakabunton lahat doon yung mga gamit namin. Eh ma'am, saan po namin idadala yung mga valuables namin? Kagaya po ng wallet, kagaya po ng cellphone. If you remember, kasama sa what to bring nyo ay ang clear envelope. So, lahat ng valuable things nyo ay ilalagay nyo doon sa inyong clear folder. Kasama na din yung mga papers nyo. Now, ma'am, paano po yung cellphone namin? So, ang cellphone po ay kino-confiscate ng proctors. May nag-message din sa akin last time, ma'am, pwede po bang gamitin ang cellphone during break time? The answer is no. Pag binigay mo yung cellphone mo in the morning sa mga proctors, makukuha mo na lang siya in the afternoon or in the evening pagkatapos ng examination. Now, I want to remind you na kung magdadala kayo ng cellphone, i-silent mode nyo and then i-turn off nyo ang alarms. Ang dami kong alarms, parang every 30 minutes tumutunog siya and hindi ako nakakonsentrate sa general education. Kasi kapag tumutunog, pinapatawag ako ng proctor. So, iti-turn off ko siya. Ewan ko naman dito sa cellphone ko na kapag nag-alarm, nabubuhay siya ng kusa. So, learn from my mistakes. Now, another question. Ma'am, pwede po bang magdala ng tubigan? Yung pong mga aqua flask and yung ibang may kulay. Actually, nung time namin, hindi siya pinayagan. So, ang pinayagan lang sa amin ay yung mga clear bottles and pinatanggal din yung mga labels. Alright, huling paalala, ang suot ay kulay white and then black pants. And then, hindi naman sila maselan kung may konting print. Basta maliit lang, hindi masyadong visible. And then, marami sa aming naka-rubber shoes. Ako kasi talagang nag-sneakers ako kasi alam ko dun ako magiging komportable. Okay, baka makalimutan ko. May mga nagtatanong din pala, ma'am, pwede po bang magdala ng pagkain? And saan po namin ilalagay kung wala kaming bag? So, that's a valid question. So, ang gagawin nyo, pinapagdadalahin lang nila kayo ng plastic bag. Wag na kayong makulit, wag na kayong magdala ng malalaking bags unless it is really necessary. Kasi hindi rin naman yan papapasukin. So, magdala kayo ng plastic bag. Alam nyo yung nabibili sa palengke, yung clear or translucent. Yun ang dalahin nyo. Tapos, ilagay nyo na doon ang pagkain nyo ng tanghalian.
lahat ng merienda, lahat ng tubig, energy drink, candy, lahat ng kailangan nyo nandun na. Kasi hindi na kayo pwedeng lumabas. Huwag din kayong inom ng tubig kasi ihi kayo ng ihi. And kada ihi nyo, sasamahan kayo ng proctor. And may mga proctors na hindi kayo papayagan na umihi unless it is break time. Eh paano pag ihing-ihi ka na? Di hindi ka na nakakonsentrate sa pagsasagot. So be prepared, be proactive, ihanda nyo na yung mga dapat nyong ihanda. A week before, plansyahin nyo na yung mga damit nyo. Ako kasi ganyan ang ginawa ko para sagot na lang yung kulang. So good luck everyone. Pag may mga questions pa kayo, lagay nyo lang dito sa comment box natin.